Silip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang naging transaksyon ni Tony Yang, ang kapatid ng dating economic advisor ni ex-President Rodrigo Digong Duterte na si Michael Yang at ang dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kainitan ng Pogo operation sa nasabing bayan. May transactions kasi kami na tinitignan. And yung transactions na yun, talagang nag-abot sila. Hindi lang isa o dalawa. Nag-abot sila doon sa mga transaksyon na yun kay Alice Guo, yung Bamban, at saka yung grupo nitong si Tony Yang, saad ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz. Inimbestigahan din namin yung Antonio Maestrado Lim, and then sa pag-iimbestiga namin, lumalabas na siya pala ay si Tony Yang, ang paglalahad ni Cruz. Si Tony Yang ay naaresto sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Huwebes. Nakumpiska sa kanya ang halagang 1.4 million na cash, mamahaling mga gamit, isang Chinese passport at Philippine birth certificate na may late registration katulad ni Alice Guo. Bukod sa kinakaharap na arrest warrant sa China dahil sa kasong fraud, si Tony Yang ay sinampahan ng Bureau of Immigration ng misinterpretation at pagiging undesirable alien. Sabi ni Cruz, ginagamit niya ang birth certificate upang palabasin na siya ay Filipino citizen upang makakuha ng government-issued ID katulad ng driver's license, firearm registration at permit to carry. Kasing level at modus na ginawa ni Alice Guo para makakuha siya ng identity niya dito sa atin, ang wika ni Cruz. Si Michael Yang ang sinasabing nasa likod ng mga negosyo ni Tony Yang dito sa Pilipinas. Kinumpirma naman ng isang miyembro ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na may hawak silang ebidensya na nagkaroon ng transaksyon sina Alice Guo at Yang sa Bamban Pogo Hub. Meron kaming nakitang koneksyon niya ayon sa isang senador. Sinisika pa umano ng komite na maipatawag si Tony Yang sa susunod na hearing sa Martes, ang posibleng huling hearing tungkol sa Bamban Pogo Hub bago ito isara at mag-focus naman sa Porac Scam Farm ng Lucky South 99. Samantala, ipinag-utos ng Pasig Regional Trial Court na ilipat ang sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo sa female dormitory ng Pasig City Jail mula sa kasalukuyan nitong detention facility sa Philippine National Police. Naglabas na ng 4 na pahinang kautusan si Pasig RTC Branch 167 Presiding Judge Annilyn Cabelis na nagsasabing may probable cause para ikulong si Guo at iba pang mga kapwa nito akusado para sa kasong qualified human trafficking. Bukod kay Guo, akusado rin sa naturang kaso sina Huang Ziyang, Rachel Joan Malonzo Carrion, Zhang Ruijin, Bao Yinglin, Yu Zhengkan, Dennis Lacson Cunanan, Jamie Lynn Santos Cruz, Roderick Paul, Bernardo Pujante, Juan Miguel Alpaz, Merly Joy Manalo Castro, Rita Sapnu Iturralde, Rowena Gonzalez Evangelista, Telma Barogo Laranan, Maybelline Ricky Romilio alias Shana Yiyi, at Walter Wong Long. Isang Malaysian silong na kasalukuyang nakakulong sa Tarlac Provincial Jail. Kabilang siya sa mga naaresto ng salakayin ng mga otoridad ang isang Philippine offshore gaming operator hub sa Bamban Tarlac noong March 2024. Base sa Pasig RTC, hindi maaaring magpiyan sa mga akusado dahil non-bailable ang qualified human trafficking case. Samantala, sa isang press briefing sa Camp Crame, kinumpirma ng PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ang utos ng Pasig RTC para ilipat si Guo sa Pasig City Jail. Ayon kay Fajardo, natanggap nilang dokumento sa kautusan ng Pasig RTC na naglabas ng arrest warrant kay Guo para sa kasong qualified human trafficking.
Pinagpaliban naman ang arraignment o pagbasta ng kasong graft laban kay Guo sa Valenzuela Regional Trial Court nitong Biyernes, September 20. Ito ay dahil naghain ang kampo ni Guo ng motion to quash information. Binigyan sila ng Valenzuela RTC hanggang September 23 para ipasa ang possession paper kaugnay ng kanilang motion. Nakahanda naman umano ang female dormitory ng Pasig City Jail sa posibleng pagdating ni Guo. Sa panayam sa DWAR Abante Radyo kay Bureau of Jail and Management Penology spokesperson Chief Inspector J. Rex Businera, sinabi nito na isisiksik sa ibang preso si Guo kung sakaling dalhin na ito sa Pasig City Jail.